Matapos ang 6 na impresibong knockout victory ni Herlan Gomez nito lamang 2023, ay nabigyan ito ng pagkakataong lumaban para sa panibagong titulo, ang WBC Asian Bantamweight title, kontra sa isang bigating Thai fighter at knockout artist na si Comrich Nantapich. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko muna magpasalamat sapagkat napadaan ka dito sa ating maliit na channel. Bago ang laban, ang makakasagupa nito na si Comrich Nantapich ay may edad na 34 anyos, kung saan mas matanda ito ng 10 taon sa ating pambato na si Herlan Gomez, at may record ito na 32 win, 8 loss at 25 knockout. Kung usapan ng experience lang, ay walang sinabi dito ang record ng ating pambato, sapagkat sa lawak ng karanasan nito ay 9 na Pinoy na rin ang pinadapa nito sa ibabaw ng ring, katulad nila Roland Del Castillo, Crison Omayaw at Jeneboy Boca, na kung saan pare-pareho nitong winasak via knockout. Nakatapat na rin ito sa ibabaw ng ring ang ilan sa mga dekalibreng fighter ng bansang Pilipinas, katulad nila Albert Pagara, Froilan Saludar at Donnie Nietes. Kaya naman, hindi basta-bastang pagsubok ang haharapin dito ng baguhang Pinoy prospect. Bukod sa dehado ang Pinoy sa lawak ng karanasan kontra sa veteranong Thai fighter, kulang din ang oras nito sa preparasyon sa paghahanda sa laban, sapagkat ang huling laban nito ay 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Ang 1 buwan na preparasyon ay kulang pagdating sa mga pagpapakondisyon ng katawan sa larangan ng boxing. Ang laban ay ginanap sa Space Plus Bangkok, Thailand, na kung saan karamihan ng nagpunta ay puro taga-suporta ng Thai fighter. Sa pag-umpisa ng laban ay kita sa galawan ng Thai fighter ang pagiging veterano sa larangan na ito, lalo na sa ganda ng mga depensa, ganda ng footwork at body movement nito. Comrich just taking his time, but just as soon as he tries to land his own shots, it looks like Herlan's just beating him to the punch. Uppercut right hand from Herlan, jab down the middle from Herlan too. Left uppercut there from Herlan. Sorry, left hook to the body. Herlan chipping away with a jab, stabbing it straight into the face of Comrich. 1-2 and then uppercut there from Herlan. Overhand right there from Herlan, and that's it. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumilipas, binigo ng Pinoy ang mga fans ng Thai fighter, sapagkat ang inaasahan ng mga manonood na magandang laban na ipapakita ng kanilang kababayan ay nauwi lamang sa isang first round technical knockout. Dahil sa pambihirang talento ng Pinoy sa pakikipaglaban, nasapul nito ang mukha ng Thai fighter ng left uppercut. Binilangan ito ng referee, subalit nagawa pang makatayo ni Nantapich. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Pinoy. Nirapido nito ang Thai fighter, at sa tagpong ito ay right uppercut naman ang pinatikim ng Pinoy. Finish him! Patihayang bumagsak ang kalaban habang nakaangat ang ulo. Kala mo pagong na tumihaya, at sa pagkakataong ito, agad nang tinigil ng referee ang laban. Panalo via first round technical knockout ang Pinoy. Dahil sa pagkapanalong ito, nakuha ni Herlan Gomez ang pangalawang titulo nito, ang WBC Asian Silver Bantamweight title. Sa mga hindi po nakakakilala sa ating bida, siya po si Herlan Gomez. May kartadang 11 win, 8 knockout at 1 loss. Kasalukuyang pasok ito sa world ranking ng pinakamagagaling na boksidor sa bantamweight division sa buong mundo. Number 58 sa world ranking, na kung saan merong total 1,050 na kalahok, at number 9 sa Pilipinas ranking, na kung saan mayroong 85 na kalahok na pinangungunahan ni Vincent Astrolabio at sinundan naman ni Nonito Donaire. Ang batang ito ay napipisil na maaaring maging isang tinik sa karir ng kasalukuyang undisputed champion ng Japan na si Naoya Inoue, sapagkat hindi nagkakalayo ang dibisyon ng dalawang ito. Si Herlan Gomez ay nasa bantamweight division at si Naoya Inoue naman ay nasa super bantamweight lamang. Ano pong masasabi nyo sa performance ng batang rising star na ating bida? Makakuha lamang ito ng magaling na promoter at trainer, ay siguradong makakamit nito ang tugatog ng kasikatan.
Bagamat hilaw pa ang mga numero, ay kita naman na may ibubuga at potensyal na sumunod sa yapak ng mga dekalibring Pinoy champion at siguradong malayo pang mararating ng batang ito. Kaya naman, suportahan na lamang po natin ang ating kababayan. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede mo naman ako iwanan ng isang like. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video. Maraming salamat po.